Sa gilid ng lumang palengke ng San Isidro, may isang maliit na panaderyang halos hindi na pinapansin ng mga dumaraan. Kupas na ang karatuli nito, bitak-bitak na ang sahig, at ang lumang pugon ay may mga bahaging nangingitim na sa tagal ng paggamit. Sa ibabaw ng pintuan, mababasa pa rin ang pangalang minsang kinilala sa buong bayan, Panaderya ni Andoy. Dati, bago pa sumikat ang araw, mahaba na ang pila roon. May mga batang may hawak na barya, mga nanay na may dalang supot, mga tricycle driver na naghahanap ng mainit na pandesal, at mga matatandang gustong bumili ng monay para isawsaw sa kape. Ngunit ngayon, halos hangin na lang ang pumipila. Ang kasalukuyang may-ari nito ay si Nestor, isang payat at simpleng panadero na palaging may harina sa kamay, pawis sa noo at lungkot na pilit itinatago sa likod ng ngiti. Ang panaderya ay pamana ng kanyang yumaong ama na si Mang Andoy. Bata pa lamang si Nestor nang matutong gumising ng 3:00 ng madaling araw para tumulong sa pagmamasa. Naalala pa niya kung paano siya tinuruan ng ama na hawakan ng masa ng may lambing, hindi parang galit sa buhay. "Anak," sabi noon ni Mang Andoy habang nakangiti at pinupunasan ng harina sa pisngi niya, "huwag mong bugbugin ng tinapay. Kapag mabigat ang kamay mo, mabigat din ang lasa." "Pa, nararamdaman po ba ng tinapay yon?" tanong noon ng batang Nestor habang natatawa at naglalaro sa harina. "Oo," tugon ng ama niya na may kislap sa mata. Hindi man siya nagsasalita, nararamdaman niya ang puso ng gumawa. Kapag galit ka, matigas ang tinapay. Kapag may pagmamahal ka, lumalambot. Ngayon, tuwing naririnig niya ang langit-langit ng lumang pugon, parang naririnig pa rin niya ang tinig ng ama. Ngunit kasabay ng alaala ay ang matinding kirot. Palugi na ang panaderya. Mahal na ang harina, mahal na ang asukal, itlog, gatas at mantika. Minsan, napipilitan siyang bawasan ng sangkap para lang may iluto. Ang resulta, ang dating malambot na pandesal ay nagiging matigas, ang ensamada ay nagiging tuyo, at ang monay ay madaling pamanis. Hindi yun ang tinapay na ipinangako niyang ipagpapatuloy mula sa ama niya. Isang umaga, pumasok si Aling Perla, isa sa pinakamatagal nilang suki. Kumuha siya ng pandesal mula sa tray, pinisil at napabuntong hininga. "Nestor," sabi niya na may lungkot sa boses habang nakatingin sa tinapay, "pasensya ka na anak, pero ang tigas na nito. Dati, kahit walang palaman, masaya na akong kainin ng pandesal mo. Ngayon parang kailangan ko pang ibabad sa kape para hindi masaktan ang gilagilid ko." Napayuko si Nestor. Ramdam niya ang init sa mukha, hindi dahil sa pugon, kundi dahil sa hiya. "Pasensya na po, Aling Perla," tugon niya habang pilit na nangumiti. "Babawi po ako bukas. Susubukan ko pong pagandahin ang timpla." "Alam kong hindi ka tamad," sambit ng matanda habang marahang ibinabalik ang pandesal sa tray. "Kaya nga mas masakit sabihin. Pero kung ganito palagi, baka hindi na rin kami makabili rito. Hindi dahil ayaw ka namin, kundi dahil mahirap na rin ang buhay namin." Naiwan si Nestor na nakatitig sa tray. Kumuha siya ng isang pandesal at hinati iyon. Tuyot ang loob, hindi yun gawa ng isang panaderong may pangarap. Parang tinapay yun ng taong nauubusan na ng laban. Lumapit siya sa lumang larawan ng ama na nakasabit sa dingding. "Pa," bulhong niya na may luhang bumabara sa lalamunan, "patawad. Hindi ko na alam kung paano ko ililigtas ang iniwan mo." Tanghali na nang dumaan si Miko, isang batang lalaking payat, maalikabok ang paa at may bitbit na plastic bag ng mga bote at lata. Palagi itong dumaraan sa panaderya at palaging nakatingin sa mga tinapay na parabang kayamanan ng bawat piraso. Hindi ito madalas makabili. Minsan, amoy na lang ang baon nito pauwi. "Miko," tawag ni Nestor na may pilit na sigla sa boses, "halika rito." Lumapit ang bata, ngunit nakayuko. "Wala po akong pambili, Kuya Nestor," sabi niya ng mahina, tila sanay ng tanggihan ng mundo.
Kailan ba kita siningil kapag tinawag kita? Tanong ni Nestor na may munting ngiti. Kumuha siya ng tirang pandesal na medyo sunog ang ilalim. Ito, kainin mo. Nanlaki ang mata ni Miko. Libre po talaga? Tanong niya habang nangingiti, mulit halatang nahihiya. Oo, tugon ni Nestor na may lambing sa tinig. Pero wag mong sasabihin sa iba na matigas, ha? Tumawang mahina si Miko. Kahit matigas po, kuya, masarap pa rin kapag gutom. Parang may pumiga sa puso ni Nestor. Pinagmasdan niya ang bata habang dahan-dahang kinakain ng tinapay. Bawat kagat nito ay maingat, parang hindi niya ayaw maubos agad ang munting biyaya. Kuya Nestor, sambit ni Miko habang may munting ngiti sa labi. Sana wag po kayong magsara. Kapag dumadaan po ako rito at naaamoy ko ang tinapay, parang may pag-asa pa rin. Hindi nakasagot si Nestor. Sa simpleng salita ng bata, mas lalong bumigat ang kanyang dibdib. Ang panaderya pala niya, kahit nalulugi, ay liwanag pa rin sa buhay ng iba. Ngunit sa gabing iyon, habang pinapatay niya ang huling baga sa pugon, napaupo siya sa sahig. Hawak niya ang lumang apron ng ama at doon niya tuluyang pinakawalan ang luhang maghapon niyang pinigilan. Gusto kong lumaban pa, sambit niya na naninginig ang tinig. Pero paano kung wala na talaga akong kayang gawin? Walang sumagot sa kanya kundi ang mahinang langit-langit ng lumang karatula sa labas na tila kasabay niyang umiiyak sa dilim. Kinabukasan, dumating si Mang Karding, ang supplier ni Nestor sa harina. Dati, kapag pumapasok siya sa panaderya, malakas ang boses, maraming biro at palaging may pasalubong na kwento mula sa palengke. Ngulit sa araw na iyon, mabigat ang mukha niya. May hawak siyang maliit na kwaderno kung saan nakalista ang lahat ng utang ni Nestor. Sako ng harina, tray ng itlog, ilang bloke ng mantika at iba pang sangkap na matagal nang hindi nababayaran. Nestor, sabi niya habang iniiwas ang tingin. Anak, pasensya ka na. Matagal kitang pinagbigyan. Nakapakapit si Nestor sa gilid ng mesa. Mang Karding, pakiusap niya na halos pabulong. Konting panahon pa po sana. Makakabayad din po ako. Nag-iisip pa lang po ako ng paraan. Napabuntong hininga ang matanda. Hindi galit ang mukha niya. Mas masakit pa roon. Naaawa siya. Alam kong mabait ka. Alam kong hindi mo ako tinatakasan. Pero may pamilya rin akong pinakakain. Kung hindi ka makakabayad sa loob ng 1 linggo, hindi na muna kita mabibigyan ng harina. Tumingin si Nestor sa sulok kung saan naroon ang kalahating sako ng harina. Kapag naubos iyon, wala na siyang mailuluto. Kapag wala siyang mailuto, wala siyang kikitain. Kapag wala siyang kikitain, tuluyan ng mamamatay ang panaderya ng kanyang ama. Opo, sagot niya habang pilit na pinipigil ang pagyanig ng boses. Naiintindihan ko po. Bago umalis si Mang Karding, nilingon siya nito. Nestor, sabi ng matanda na may lungkot sa mata. Kung buhay ang tatay mo, ayaw niyang mamatay ka sa pagpagod sa harapang panaderyang wala ng kinabukasan. Masakit iyon. Hindi dahil malupit ang pagkakasabi, kundi dahil baka totoo. Nang umalis si Mang Karding, umupo si Nestor sa harap ng mesa. Matagal siyang nakatitig sa harina. 1 linggo, iyon na lang ang natitirang palugid sa pangarap ng ama niya. Bandang hapon, binuksan niya ang lumang aparador at kinuha ang papel na 1 linggo na niyang itinatago. Nakasulat doon sa malalaking letra, "For sale." Matagal niyang tinitigan ng papel. Mabigat ito sa kamay, kahit manipis lamang. Para bang sa papel na iyon nakapaloob ang lahat ng pagsuko, lahat ng kabiguan, at lahat ng pangakong hindi niya naaabot. Lumapit siya sa pinto. Tumingin siya sa kupas na karatulang Panaderya ni Andoy. Naalala niya ang araw na unang isinabit iyon ng ama. Bata pa siya noon, nakatayo sa bangko habang pinipiilan ng ama ang hagdan. Balang araw anak, sabi ng ama noon na may pagmamalaki sa tinig, ikaw ang magpapatuloy nito.
Paano kung hindi ko kaya pa? Tanong noon ng batang Nestor habang nakakabahan. Ngumiti ang ama niya at hinaplos ang kanyang ulo. Kakayanin mo, basta wag mong kakalimutan kung para kanino ka gumagawa ng tinapay. Bumalik si Nestor sa kasalukuyan. Nanginginig ang kamay niya habang itinataas ang papel. Mukhang hindi ko kaya pa. Bulong niya at tumulo ang luha sa salitang for sale. Muntik na niyang idikit ang papel nang may marinig siyang maliit na boses mula sa likod. Kuya Nestor? Lumingon siya. Si Miko iyon, basa ng pawis, may dalang plastic bag ng bote at nakatingin sa kanya ng may halong takot at lungkot. Magsasara na po ba kayo? Tanong ng bata habang nanginginig ang labi. Hindi agad nakasagot si Nestor. Ang tanong ng bata ay parang kutsilyong dumiretso sa dibdib niya. Hindi ko alam. Tugon niya habang pinipilit ngumiti. Minsan kasi Miko, kahit gusto mong lumaban, nauubos din ang lakas. Tahimik si Miko. Ilang sandali itong nakatingin sa kanya. Pagkatapos, kinapa nito ang bulsa at inilabas ang 3 pisong barya. Ito po, sabi niya na may pag-asang pilit binubuo sa mukha. Kulang po pero baka pwede kahit maliit na tinapay lang. Napatitig si Nestor sa 3 barya. Sa iba, wala yung halaga. Pero alam niyang para sa Miko, malaking sakripisyo iyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang barya, tinignan at ibinalik sa palad ng bata. Itabi mo yan, sabi ni Nestor na may malumanan ngunit basag na boses. Baka kailanganin ng nanay mo. Pero kuya, wala na rin po kaming masyadong pagkain. Kumuha si Nestor ng huling piraso ng tinapay. Hindi iyon magandang tignan. Medyo sunog ang ilalim at matigas ang gilid. Pero iyon na ang huling natira sa araw na iyon. Ito, sabi niya habang inaabot sa bata. Sa'yo na. Nanlaki ang mata ni Miko. Huli niyo po yan. Alam ko. Kaya dapat mapunta sa taong mas nangangailangan. Tinanggap ni Miko ang tinapay at yumuko. Salamat po Kuya Nestor. Kapag yumaman po ako, bibilhin ko lahat ng tinapay ninyo. Napatawa si Nestor habang may luha pa sa mata. Sige, hihintayin ko yan. Pero bago ka yumaman, kain ka muna. Umalis si Miko habang kinakain ng tinapay ng dahan-dahan. Naiwan si Nestor sa pintuan, hawak pa rin ng papel. Tumingin siya sa karatulang ng ama, sa pugon, sa palig na bitak-bitak at sa huling sinag ng araw na pumapasok sa tindahan. Sa wakas, dahan-dahan niyang tinupi ang for sale at ibinalik sa aparador. Isang araw pa, sabi niya sa sarili habang pinupunasan ng luha. Isang araw pa, hindi ko muna susuko. Hindi niya alam ang munting desisyon na iyon ang magbubukas ng pinto sa pinakakakaibang himala ng kanyang buhay. Madaling araw pa lamang, naglakad na si Nestor papunta sa palengke. Bitbit niya ang lumang bayong at kaunting tapang. Umaasa siya na baka may tindera pang magpapautang kanya ng harina o itlog. Malamig ang hangin, madilim ang kalye at halos walang tao sa paligid. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng pagod sa katawan. Ngunit mas mabigat ang takot sa isip niya. Paano kung wala na talagang magpapautang? Habang dumaraan siya sa giid ng kanal, may narinig siyang mahinang ungol. Huminto siya. Akala niya ng una ay aso lamang o pusang nasaktan. May tao ba dyan? Tanong niya habang kinakabahan. Muling narinig ang ungol, mas malinaw, mas masakit. Lumapit siya sa kanal at sumilip. Sa ilalim, nakita niya ang isang malaking puting baka. Puno ito ng putik, may sugat sa tagiliran at pilay ang isang paa. Sinusubukan nitong tumayo ngunit laging nadudulas pabalik sa maruming tubig. Naku, sambit ni Nestor habang nanlalaki ang mata. Paano ka napunta dyan? Tumingin ang baka sa kanya. Sa gitna ng putik at dilim, napansin ni Nestor ang kakaibang liwanag sa mga mata nito. Hindi iyon ordinaryong takot, parang may lalim,
parang may pagmamakaawa at parang nauunawaan nito ang presensya niya. Sa nood nito ay may pilak na markang hugis dahon, bahagyang kumikislap kahit walang sikat ng araw. May dumaan na dalawang lalaki, kapwa may dalang basket ng gulay. "Kuya, tulungan niyo ako," tawag ni Nestor na may pagmamadali sa tinig. "May baka sa kanal, sugatan." Sumilip ang isa at agad na pangiwi. "Ay, mabigat yan. Huwag mo nang pakialaman. Baka pag-aari ng kung sino." Kung pag-aari man siya ng iba, kailangan pa rin niya ng tulong. Giit ni Nestor habang nakatingin pa rin sa baka. "Problema pa yan," malamig na sabi ng isa pa. "Baka ikaw pa ang pagdayarin kapag namatay. Umalis ka na lang." Umalis ang dalawa. Naiwan si Nestor sa gilid ng kanal. Napatingin siya sa sarili niyang mga kamay. Payat ang braso niya. Gutom siya. Wala siyang sapat na lakas para sa malaking hayop. Ngunit habang naririnig niya ang mahinang pag-ungol nito, alam niyang hindi niya kayang iwan ito. "Sandali," sabi niya sa baka na parang nauunawaan siya nito. "Hindi kita iiwan. Kukuha ko ng lubid." Tumakbo siya pabalik sa panaderia at kinuha ang lumang lubid na ginagamit niya noon sa pagbuhat ng sako ng harina. Pagbalik niya, may ilan nang nakatayo sa paligid, nanunood lamang. May batang nagtataka, may tinderang napapangiwi sa amoy ng kanal, at may lalaking nakahalukip-kip na tila naiinis. "Ano ba yan, Nestor?" tanong ng lalaki habang nakakunot ang noo. "Nalulugi ka na nga, mag-aalaga ka pa ng baka?" "Hindi ko siya tutulungan dahil mayaman ako. Tutulungan ko siya dahil nasasaktan siya." Natahimik ang lalaki. Nadulas si Nestor sa putik at nagasgasan ng tuhod niya. Napangiwi siya, ngunit hindi siya tumigil. Lumapit siya sa baka at marhang hinawakan ng leeg nito. "Huwag kang matakot," sambit niya na may lambing sa tinig. "Hindi kita sasaktan." Itinali niya ang lubid sa katawan ng baka, maingat na hindi tamaan ng sugat. Pagkatapos, sumigaw siya sa mga nanunood. "Tulong naman! Kahit ngayon lang! Hindi ko kayang mag-isa!" Sa una, walang gumalaw. Pagkatapos, lumapit si Aling Perla na may tungkod. "Mga lalaki kayo dyan!" sabi niya na may inis, ngunit may awa sa mata. "Hindi ba kayo nahihiya? Mas malakas pa ang loob ng payat na panadero kaysa sa inyo." Dahil sa hiya, may 3 lalaki ang lumapit at tumulong hila. "1, 2, 3!" sigaw ni Nestor na halos matinig ang boses. "Konti pa! Kaya natin!" Sa wakas, naiahon nila ang baka. Nakahiga ito sa lupa, nanginginig ngunit buhay. Lumuhod si Nestor sa tabi nito at hinaplos ang leeg. "Ayos ka na," bulong niya na may halong pagod at ginhawa. "Ligtas ka na." Napansin ni Aling Perla ang marka sa nood nito. "Nestor," sabi niya na may kaba at pagtataka sa boses, "parang kumislap ang nood niya." "Baka dahil lang sa ilaw," sagot ng tindero, ngulit halata sa mukha nitong hindi rin sigurado. Inakay ni Nestor ang baka papunta sa likod ng panaderia. Mabagal ang lakad nito dahil pilay, kaya halos 1 oras bago sila makarating. Sa bakuran, lininis ni Nestor ang sugat gamit ang malinis na tubig at lumang bimpo. Pinahiran niya ito ng halamang gamot na natutunan pa niya sa kanyang ama. Pinakain niya ang baka ng damong pinulot niya sa gilid ng rumpot. "Wala akong maibibigay na masarap," sabi ni Nestor habang nakaupo sa tabi nito. "Hindi ako mayaman. Baka nga bukas wala na rin akong panaderiya. Pero habang nandito ka, hindi kita pababayaan." Tumingin ang baka sa kanya. Ang pilak na marka sa nood nito ay bahagyang kumislap. Naramdaman ni Nestor ang kakaibang init sa dibdib niya, parang may munting apoy na muling sinundihan. "Bibigyan kita ng pangalan," sambit niya na may pagod nulit may munting ngiti. "Bituin, kasi kahit galing ka sa madilim na kanal, may liwanag ka pa rin." Ipinikit ang bakang ang mata, tila tinangga ang pangalan. Kinagabihan, natulog si Nestor na mas pagod kaysa dati. Wala pa rin siyang pera, wala pa rin siyang kasigurasuhan, ngunit kakaiba ang gaan sa puso niya. Sa gitna ng kanyang kahirapan, may iligtas siya, at minsan, sapat na iyon para hindi tuluyang mamatay ang pag-asa. Bago pa sumikat ang araw, nagising si Nestor ng kakaibang bango. Hindi iyon amoy ng karaniwang tinapay,
Hindi rin iyon amoy ng usok, kape o palengke. Mabango iyon parang bagong lutong pandesal, sariwang gatas, mainit na mantika at mga bulaklak na nabasa ng hamog. Napaupo siya sa sahig, kinusutang mata at sandaling nakinig sa paligid. "Ano yun?" tanong niya sa sarili habang kinakabahan at nagtataka. Lumabas siya sa bakuran at nakita si Bituin. Nakatayo ito sa tabi ng lumang timba. Mas malinis na ang balahibo nito kahit may bakas pa ng sugat. Ang pilak na marka sa noo ay kumikislap ng mahina, parang bituin sa umaga. "Bituin?" Tawag ni Nestor na may pag-aalinlangan sa tinig. "Ayos ka lang?" Tumingin ang baka sa kanya. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumango. Isa. Napaatras si Nestor. "Tumanggo ka?" Sambit niya halos hindi makahinga. Muling tumanggo ang baka. Dalawa. Sa ikatlong tanggo, lumiwanag ang mga sungay nito na parang ginto. Hindi itong apoy na nakakasunog, kundi liwanag na mainit sa pakilamdam. Ika-4 na tanggo, mas lumiwanag ang paligid. Ika-5 tanggo, tumahimik ang bakuran na parabang huminto ang mundo upang pakinggan ng isang lihim. "Diyos ko," bulong ni Nestor habang nanginginig ang mga kamay. "Ano ka ba talaga?" Pagkatapos, ipinadyak ni Bituin ang kanan niyang paa ng 3 beses. Sa unang padyak, bahagyang gumalaw ang lupa sa paligid ng timba. Sa ikalawa, umihip ang malamig na hangin na dalang amoy ng bukid. Sa ikatlo, may gintong liwanag na kumalat mula sa lupa, paikot sa timba. Sumunod, umikot ang buntot ni Bituin. Hindi ito ordinaryong pagwawayway, para itong maliit na ilaw na gumuguhit ng bilog sa hangin. Gintong kislap ang bumagsak mula roon, parang alikabok ng araw. "Nananaginip ba ako?" tanong ni Nestor, ang tinig ay puno ng takot at paghanga. Lumapit si Bituin sa timba at huminga ng malalim. Sa hininga nito, lalo pang bumango ang paligid. Amoy bagong lutong pandesal. Amoy mantikilyang natutunaw sa mainit na tinapay. Amoy gatas na bagong kuha. Napapikit si Nestor. Sa amoy na yon, bumalik sa kanya ang mga umagang kasama niya pa ang kanyang ama sa panaderya. Narinig niya ang tawa nito. Naramdaman ang kamay nito sa kanyang balikat. "Pa," sambit niya na may luhang namumuo sa mata. "Kung nakikita mo ito." Pagkatapos ay lumuhod si Bituin sa harap ng timba. Hindi iyon mukhang sumusuko. Parang itong banal na pagyuko, tanda ng pagbibigay ng biyaya. Tumingala ito sa langit. Kahit may bahagi ng bubong sa bakuran, tila may liwanag ng buwan na bumaba at dumampi sa balikat nito. Doon nagsimulang dumaloy ang gatas. Napakaputi nito, malapot, mainit, at may bahagyang kislap na parang perlas. Tumutulo ito sa timba ng tahimik. Habang napupuno ang timba, mas lalo pang bumabango ang hangin. Hindi makagalaw si Nestor. Parang isang malaking lihim ang biglang ibinigay sa kanyang mga kamay. Nang napuno ang timba, tumayo si Bituin at tumingin sa kanya. "Para sa akin ba ito?" tanong ni Nestor habang nanginginig ang labi. Tumanggo ang baka ng 1 beses. Dahan-dahang lumapit si Nestor sa timba. Hawak niya iyon na parang sanggol, maingat at puno ng takot. Mainit ang gatas, ngunit hindi nakakapaso. Para itong init ng palad ng taong nagmamahal. "Salamat," sambit niya habang nangingililang luha. "Hindi ko alam kung anong himala ito. Hindi ko alam kung bakit ako, pero salamat." Dinaya niya ang timba sa loob ng panaderya. Inilapag niya iyon sa mesa at tumingin sa larawan ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, hindi lungkot ang nasa dibdib niya. Hindi rin ganap na saya. Isang maingat na pag-asa, tulad ng unang apoy sa malamig na umaga. "Pa," sambit niya na may kaba at pananabik sa tinig. Mukhang may dumating na himala. Sa labas, huminga si Bituin ng malalim. Muling kumalat ang bango sa panaderya at ang lumang pugon na matagal nang tila pagod ay parang muling nabuhay sa ilalim ng liwanag ng madaling araw.
Matagal na nakatayo si Nestor sa harap ng timba ng gatas. Hindi niya alam kung tama bang gamitin iyon. Sa isip niya, baka may kapalitang himala, baka bawal, baka delikado. Ngunit nang tumingin siya sa natitirang harina, naalala niya ang utang kay Mang Carding, ang for sale na papel, si Miko at ang pangako niya sa ama. Wala na siyang ibang paraan. Hunugasan niya ang kanyang kamay at pumikit. Kung biyaya ito, dasal niya na may pag-iingat sa bawat salita. Sana, gamitin ko sa tama. Huwag mong akong hayaang maging sakim. Ibinuhos niya ang gatas sa harina. Sa sandaling dumikit ito sa masa, nagbago ang lahat. Ang dating tuyong pulbos ay naging malambot at makinis. Habang minamasa niya, parang may buhay ang masa. Hindi niya kailangang pilitin. Kusang bumabanat, kusang lumalambot, kusang sumusunod sa kanyang kamay. Ganito pala ang pakiramdam ng masang masaya. Sambit ni Nestor na may maliit na ngiti sa labi. Ipinahinga niya ang masa. Sa loob lamang ng ilang minuto, umalsa ito ng maganda, parang punong-puno ng hangin at liwanag. Iniholma niya ang pandesal, inilagay sa tray at ipinasok sa pugon. Habang naluluto, kumalat ang amoy na hindi niya kayang ilabaray. Hindi lang ito mabango, may dalang alaala. Bahay, pamilya, kapayapaan, at mga umagang hindi niya pa alam na mahirap pala sila, bikas masaya sila. Nang ilabas niya ang tray, napaatras siya sa ganda. Ang pandesal ay kulay ginto, malambot tingnan at tila may bahagyang ningning. Kumuha siya ng isa, hinati at nakita ang loob na maputi at malambot na parang ulab. Kinagat niya iyon. Sa unang kagat, napapikit siya. Biglang bumalik sa isip niya ang kanyang ama. Nakita niya itong nakatayo sa harap ng pugon. Tumatawa, may harina sa kilay. Narinig niya ang tinig nito. "Kaya mo, anak." "Pa," sambit niya na may luhang tumutulo sa mata. "Ito ang lasa ng tinapay mo." May kumatok sa pinto. "Kuya Nestor?" Tawag ni Miko mula sa labas. Mabilis na pinunas ni Nestor ang luha at binuksan ang pinto. Naandun si Miko, bitbit ang plastic bag ng mga bote, ngunit nakataas ang ilong na parang sinusundan ng bango. "Ang bango po," sabi ng bata na may pagtataka at tuwa sa mukha. "Naaamoy ko po hanggang kanto." Ngumiti si Nestor. "Gusto mong tikman?" Biglang napaatras si Miko. "Wala po akong pera," tugon niya na nahihiya. "Hindi kita sinisingil," sabi ni Nestor na may lambing sa boses. "Tikim lang." Inabot niya ang mainit na pandesal. Tinanggap ito ni Miko na parang mahalagang regalo. "Mainit pa po," sambit ng bata habang nakangiti. Dahan-dahan, paalala ni Nestor. Kinagat ni Miko ang tinapay. Ilang segundo itong natahimik. Pagkatapos, dahan-dahang nagbago ang mukha niya. Ang pagod sa kanyang mata ay tila nawala. Ang balikat niyang laging nakayuko ay lumuwag. May luha siyang pinigilan, ngulit tumulo pa rin. "Kuya Nestor," sabi niya na nanginginig ang boses. Parang may yumakap po sa akin." Natigilan si Nestor. "Anong ibig mong sabihin?" "Pagod po kasi si nanay kagabi. Iniisip ko kagabi kung paano ko siya tutulungan, pero nung kinain ko po ito, parang may nimsabi sa akin na magiging maayos din ang lahat." Hindi nakapagsalita si Nestor. Doon niya naunawaan, hindi lang pinapalambot ng gatas ang tinapay, pinapagaan din ito ang damdamin ng kumakain. Maya-maya, may kumatok sa pinto. "Kuya Nestor," tawag ni Miko mula sa labas. Mabilis na punasan ni Nestor ang luha at binuksan ang pinto. Nandun si Miko, bitbit ang plastic bag ng mga bote. Ngulit nakataas ang ilong na parang sinusundan ng bango. "Ang bango po," sabi ng bata na may pagtataka at tuwa sa muka. "Naaamoy ko po hanggang kanto." Ngumiti si Nestor. "Gusto mong tikman?" Biglang napaatras si Miko. "Wala po akong pera," tugon niya na nahihiya. "Hindi kita sinisingil," sabi ni Nestor na may lambing sa boses.
Tikim lang. Inabot niya ang mainit na pandesal. Tinanggap ito ni Miko na parang mahalagang regalo. Mainit pa po, sambit ng bata habang nakangiti. Dahan-dahan, paalala ni Nestor. Kinagat ni Miko ang tinapay. Ilang segundo itong natahimik. Pagkatapos, dahan-dahang nagbago ang mukha niya. Ang pagod sa kanyang mata ay tila nawala. Ang balikat niyang laging nakayuko ay lumuwag. May luha siyang pinigilan, mulit tumulo pa rin. Kuya Nestor, sabi niya na nanginginig ang boses. Parang may yumakap po sa akin. Natigilan si Nestor. Anong ibig mong sabihin? Pagod po kasi si nanay kagabi. Umiyak po siya kasi wala kaming bigas. Kanina iniisip po kung paano ko siya tutulungan. Pero nung kinain ko po ito, parang may nagsabi sa akin na magiging maayos din ang lahat. Hindi nakapagsalita si Nestor. Doon niya naunawaan. Hindi lang pinapalambot ng gatas ang tinapay. Pinapagaan din ito ang damdamin ng kumakain. Maya-maya, dumating si Aling Perla. Nestor? Sabi niya habang humihinga ng malalim at nakapikit pa. Ano ang niluluto mo? Naamoy ko mula sa bahay. Pandesal po, sagot ni Nestor na may kaba. Pandesal lang? Tanong ng matanda habang nakataas ang kilay. Anak, kung ganyan ang amoy ng pandesal, baka pati mga anghel pumila lito. Napatawa si Miko. Inabot ni Nestor ang isang piraso kay Aling Perla. Pagkagat ng matanda, bigla itong napaupo. Hinawakan niya ang tinapay at napaiyak. Aling Perla? Tanong ni Nestor na nag-aalala. May masama po ba sa lasa? Umiling ang matanda habang tumatawa at umiiyak. Wala anak, wala. Naaalala ko lang ang asawa ko. Ganito ang binibili niya sa akin noong bagong kasal kami. Pero hindi masakit ang alaala. Ang gaan, ang init sa puso. Sunod-sunod na dumating ang mga tao. Isang tricycle driver, 2 tindera, isang matandang lalaki at ilang batang naglalaro. Lahat sila, nang makatikim, ay nagulat. May natawa, may napaluha, may tahimik na yumuko at nagpasalamat. Kuya Nestor, sabi ng tricycle driver na may ngiting abot hanggang tenga. Isang kagat pa lang parang nabawasan ng init ng ulo ko sa pasahero kanina. Baka dapat bigyan mo araw-araw, biro ni Aling Perla na pinupunasan pa ang luha. Para hindi ka na nakikipag-away sa terminal. Nagtawanan ng lahat. Sa pagtatapos ng araw, naubos ang lahat ng tinapay. Walang nagreklamo, walang nagbalik ng paninda. Lahat ay umalis na may ngiti, may ginhawa at may kwentong dadalhin sa iba. Nakatayo si Nestor sa gitna ng panaderya. Hawak ang walang lamang tray. Lumapit si Miko at tumingin sa kanya. Kuya Nestor, sabi ng bata na may ningning sa mata. Hindi na po kayo magsasara, ano? Napatingin si Nestor sa larawan ng ama. Pagkatapos, tumingin siya kay Miko at ngumiti na may luha sa mata. Hindi, tugon niya. Hindi muna. Hanggat may tinapay na kayang magbigay pag-asa, hindi tayo susuko. Sa likod ng panaderya, tahimik na nakatayo si Bituin. Ang pilak na marka sa noon nito ay kumislap sa dilim. Tila alam nitong nagsimula na ang tunay na himala. Mula noon, tuwing madaling araw, ginagawa ni Bituin ang kanyang mahiwagang ritual. 5 tango, 3 padyak ng kanang paa, iumikot na buntot na parang gintong ilaw, hiningang amoy bagong lutong pandesal, pagluhod at pagtingala sa langit. Pagkatapos, dumadaloy ang gatas. Sa bawat ritual, lalo pang lumalalim ang paghanga ni Nestor. Hindi na siya natatakot gaya nung una, ngulit na nanatili ang paggalang. Alam niyang hindi ordinaryong biyaya ang nasa harap niya. Isang umaga, bukod sa timbang gatas, may nakita siyang maliit na lalagyang kahoy sa tabi ni Bituin. Puno ito ng makapal, mabango at gintong puting mantika. Lumuhod si Nestor sa tabi nito at dahan-dahang inamoy. Halos mapapikit siya sa sarap ng amoy. Ano naman ito? Tanong niya kay Bituin habang may pagtatakang ngiti sa labi. Tumingin ang baka sa kanya at tumunggo ng isang beses. Para rin sa tinapay? Tanong niya tila batang nakatuklas ng bagong laruan. Muling tumunggo si Bituin. Ginamit ni Nestor ang mantika sa ensaymada.
Habang hinahalo niya ito sa masa, bumango ang buong panaderya na parang may piyesta. Nang naluto ang unang tray, halos manghina siya sa ganda. Malambot, makintab, at may amoy na nakakapangiti kahit hindi pa natitikman. Dumating si Aling Perla at halos mapapikit sa bango. "Nestor," sabi niya habang nakahawak sa dibdib at natatawa. "Kung ganito ang amoy ng langit, handa na akong umakyat." "Aling Perla naman," tugon ni Nestor na napatawa. "Tinapay lang po yan." "Tinapay?" sabi ng matanda habang kunwaring naiinis. "Anak, ito ang dahilan kung bakit hindi ako pumapayat. Kasalanan mo ito." Nagtawanan ng mga tao sa loob ng panadarya. Ngunit habang lumalakas ang benta, napansin ni Nestor ang isang bagay. Hindi nauubos ang mantikilya. Kapag ginagamit niya ito sa tinapay na ibinibenta ng tapat, napupuno ulit ang lalagyan. Kapag ginagamit niya ito sa libreng pagkain ng mga batang gutom, lalo pa itong bumabango. Para itong biyayang sumasaya kapag naibabahagi. Ngulit dumating din ang tukso. Isang gabi, habang nagbibilang siya ng kita, napatingin siya sa espesyal na ensaymada. Ang daming bumibili. May mga mayayamang handang magbayad ng mahal. Sumagi sa isip niya ang isang mapanganib na ideya. "Kung gagawin kong 100 piso ang isa," bulong niya habang nakatingin sa pera, "bibili pa rin siguro sila. Mas mabilis akong makakabayad ng utang. Mas mabilis kong maaayos ang pugon." Biglang umasim ang amoy sa loob ng panaderya. Napataas ang ulo ni Nestor. Lumapit siya sa lalagyan ng mantikilya. Ang dating mabango ay bahagyang naging makpakla. Kinabahan siya. "Bituin," tawag niya na may takot sa tinig. Lumabas siya sa bakuran. Nakatayo ang baka, nakatingin sa kanya. Hindi galit ang mga mata nito, ngunit seryoso. Parang binababalaan siya. Napayuko si Nestor. "Pasensyahan na," sabi niya habang ramdam ang hiya sa dibdib. "Hindi ko lang naisip, hindi ko gagawin. Hindi ko dapat gawing dahilan ng pangangailangan para maging sakim." Unti-unti bumalik sa bango ang mantikilya. Doon niya naunawaan ang mahalagang tuntunin. Ang biyaya ni Bituin ay hindi pwedeng gamitin sa kasakiman. Kinabukasan, naglagay siya ng tray sa harap ng panadarya. May nakasulat doon, "Para sa gutom, libre." Nakita iyon ni Miko at napangiti. "Kuya Nestor," tanong niya habang masayang nakatingin sa tray, "hindi po ba kayong malulugi niyan?" "Hindi ko alam," sagot ni Nestor habang inaayos ang pandesal. "Pero alam ko, mas malulugi ako kung makakalimutan kong tumulong." "Paano po malulugi kung hindi pera?" tanong ni Miko na litong-lito. Ngumiti si Nestor at tinapik ang dibdib. "Dito, Miko. Dito minsan nalulugi ang tao." Napansin din niya ang isa pang hiwagaf. Ang mga tinapay na gawa sa gatas at mantikilya ni Bituin ay hindi napapanis. Kahit lumipas ang ilang araw, sariwa pa rin ito. Hindi tumitigas, hindi nangangamoy panis, hindi nawawala ang lambot. Isang beses, sinubukan niyang itago ang isang pandesal sa garapon. Lumipas ang 7 araw, malambot pa rin ito, parang bagong luto. "Mahiwaga ka talaga, Bituin," bulong ni Nestor kay Bituin isang gabi habang hinahalop sang leeg nito. "Pero hindi lang pala kita dapat alagaan. Dapat alagaan ko rin ang puso ko." Sumandal si Bituin sa kanyang balikat. Hindi ito nagsalita, ngunit sapat na ang init ng katawan nito upang maramdaman ni Nestor na naiintindihan siya. Sa katahimikang yun, nangako siya sa sarili. Yayaman siya, oo, pero hindi niya hahayaang kainin ng yaman ang kabutihang nagdala siya doon. Dumating ang araw na hindi na kailangang magpaskil si Nestor. Tuwing humihinga si Bituin malapit sa oven, kumakalat ang amoy ng bagong lutong tinapay sa buong bayan. Umaabot ito sa palengke, terminal, paaralan, munisipyo at maging sa simbahan. Ang mga tao ay napapahinto sa gitna ng ginagawa, napapalingon sa hangin at napapangiti ng hindi alam kung bakit. "Amoy pandesal!" sigaw ng isang bata habang tumatakbo sa kalsada. "Hindi lang pandesal yan!" tugon ng isang tricycle driver habang nakangiti at inaamoy ang hangin. "Amoy pag-asa yan!"
Unti-unting humaba ang pila sa panaderya. May mga manggagawang pawis na pawis, mga nanay na may bitbit na anak, mga estudyanteng barya lamang ang hawak, mga matatandang nakatungkod at mga mayayamang nakakotse. Sa kabila ng dami ng tao, hindi nawawala ang ngiti ni Nestor. Pagod siya, oo, ngunit ang pagod na yon ay may saysay. "Miko," tawag ni Nestor habang abala sa pag-aayos ng tray. "Pakilagay ang libreng pandesal sa unahan." "Opo, Kuya Nestor," sagot ni Miko na masiglang tumakbo. Simula nang lumakas ang panaderya, tinutulungan na siya ni Nestor, hindi bilang utusan kundi bilang batang gustong matuto. "Aling Perla," sambit ni Nestor habang nakangiti, "wag niyo pong ubusin ng tester." "Aba, tester pala ito, biro ng matanda habang kunwaring nagugulat. Akala ko almusal ko na." Nagtawanan ng mga tao. Ang dating tahimik at malungkot na panaderya ay napuno ng buhay. May usapan, tawanan, iyakan at pasasalamat. May mga taong pumupunta hindi lang para bumili, kundi para maramdaman ang kakaibang ginhawa na dala ng tinapay. Isang araw, dumating ang isang itim na sasakyan. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana at isang matandang babae na nakaupo sa wheelchair. Natahimik ang pila. Halatang mayaman ang lalaki, ngulit hindi mayabang ang dating. Lumapit siya kay Nestor na may respeto. "Ako si Ramon Velasco, may-ari ako ng ilang hotel. Ikaw ba si Nestor?" "Opo," sagot ni Nestor habang kinakabahan. "May problema po ba sa tinapay?" Umiling si Ramon. "Hindi, sa katunayan, gusto kitang pasalamatan." Tiningnan niya ang matandang babae. "Ito ang nanay ko. Mula nung pumantaw ang tatay ko, halos hindi na nakakain. Pero kahapon, may nagdala sa kanya ng ensaymada mo. Kumain siya at ngumiti siya." Mahinang itinaas ang matandang kamay. "Anak," sabi niya kay Nestor na may luhang kinikiling sa mata, "ang tinapay mo, parang dinala akong pabalik sa panahong masaya kami ng asawa ko, pero hindi masakit. Ang gaan sa dibdib." Napayuko si Nestor. "Salamat po, hindi ko po alam na ganun ang epekto." Naglabas si Ramon ng envelope. "Gusto kong bumili ng ilang kahon ng espesyal mong ensaymada. Babayaran ko ng 200,000 piso. Nagbubulungan ng mga tao. Halos mabitawan ni Nestor ang hawak na tray. "Sir," sabi niya na may gulat at kaba sa boses, "sobra po yon." "Para sa amin, kulang pa," tugon ni Ramon habang seryosong nakatingin. "Kung kaya nitong pagaanin ng loob ng nanay ko, hindi ko matatawaran iyon." Tumingin si Nestor sa sobre. 200,000, pambayad utang, pampaayos pugon, panibagong buhay. Ngunit hindi niya gusto ang biyaya ay maging para lamang sa may kayang magbayad. "Tatanggapin ko po," sabi niya matapos ang ilang sandali. "Pero may kondisyon." "Ano iyon?" tanong ni Ramon. "Bawat kahong bibili ninyo, magbibigay din po ako ng isang kahon at ilang tulong sa ospital, bahay ampunan o sa mga batang walang makain, kasama iyon sa presyo." Napangiti si Ramon at ang ngiti na iyon ay puno ng paggalang. "Kaya pala kakaiba ang tinapay mo, hindi lang sangkap ang nagpapasarap dito." Mula noon, mas lalong nakilala si Nestor. May mga hotel na umorder, may mga negosyante, artista at mga pamilyang may masakit na kamag-anak. Ang espesyal na tinapay niya ay binibili ng mayayaman sa halagang 100,000 piso. Nguit sa harap ng tindahan, naroon pa rin ang murang pandesal, naroon pa rin ang libreng tray para sa gutom. Isang gabi, habang nagbibilang si Nestor ng kita, napatingin siya sa larawan ng ama. "Pa," sabi niya na may luha ngunit may ngiti sa labi, "unti-unti na tayong bumabangon. Pero sana bantayan mo ako. Ayokong makalimot." Sa labas, ang bituin ay tahimik na nakatingin sa buwan. Huminga ito ng malalim at ang buong panaderya ay napuno muli ng bango. Sa gabing iyon, naramdaman ni Nestor na ang tagumpay ay mas matamis kapag may kasamang pasasalamat. Sa kabilong bahagi ng lungsod, nakaupo si Don Marcelo Buenaventura sa loob ng malaking opisina. Sa likod niya ay mga larawan niya sa magazine, Hari ng Tinapay,
pinakamayamang baker sa bansa at negosyanteng may puso. Sa harap ng kamera, mabait siya. Namimigay siya ng tinapay kapag may reporter, nagbibigay ng donasyon kapag may publicity, at palaging nakangiti kapag may kumukuha ng litrato. Ngunit sa loob ng kanyang pabrika, iba ang katotohanan. Mura ang pasahod, mahigpit ang oras, at kapag may maliit na panaderiyang sumisikat, ginagawa niya ang lahat para mapasara ito o mabili sa murang halaga. Isang umaga, pumasok ang kanyang assistant na si Rolly, may dalang kahon. "Sir," sabi ni Rolly habang maingat na inilalapag ang kahon, "ito po ang tinapay ni Nestor, yung pinag-uusapan ngayon ng mga hotel at mayayamang customer." Napangisi si Don Marcelo, isang maliit na panadero na sinuwerte. Tingnan nga natin. Kumuha siya ng pastry at kinagat iyon. Sa unang kagat, nawala ang ngiti niya. Tumahimik siya. Ang lambot, bango at lasa ay hindi niya maipaliwanag. Sa loob ng ilang segundo, naalala niya ang kanyang ina noong bata pa siya, noong mahirap pa sila, noong hinahati nito sa kanya ang nag-iisang tinapay. Bigla niyang ibinaba ang pastry, naiinis sa sariling emosyon. "Ano ang sikreto nito?" Tanong niya na may lamig sa boses. "May balita po," sagot ni Rolly na kinakabahan, "na may puting baka raw sa likod ng panaderiya." "Baka?" ulit ni Don Marcelo habang naniningkit ang mga mata. Sa isip niya, hindi na tinapay ang nakikita niya. Nakikita niya ang pera, kontrol at isang imperyong mas lalong lalaki. Kinahapunan, dumating si Don Marcelo sa panaderiya ni Nestor sakay sa isang itim na sasakyan. Makintab ang sapatos, planchado ang damit, at may kasamang 2 bodyguard. Natahimik ang pila nang makita siya. Si Nestor, na abala sa pag-aayos ng tinapay, ay lumapit ng may galang. "Nestor," bati ni Don Marcelo habang nakangiti ngunit malamig ang mga mata. "Ako si Don Marcelo Buenaventura." "Opo, kilala ko po kayo," sagot niya na halos yumuko. "Ano po ang maipabilingkod ko?" "Tinikman ko ang tinapay mo," sabi ni Don Marcelo habang nililibot ang tingin sa maliit na panaderiya. "Galing! Pero sayang ka rito. Maliit ang lugar, maliit ang pangarap, maliit ang kita." Tahimik si Nestor. Ramdam niyang may ibang bigat ang tono ng lalaki. Naglabas si Don Marcelo ng folder. "Bibilhin ko ang negosyo mo. 5 milyong piso. Kasama ang recipe, pangalan at kung anumang sikreto mo." Saglit siyang tumingin sa bakuran. "Pati ang baka." Nanigas si Nestor. "Hindi po ipinagbibili si Between." Tumaas ang kilay ni Don Marcelo. "Between? Pinangalanan mo pa?" "Kaibigan ko siya," sagot niya na may seryosong tinig. Tumawa si Don Marcelo, ngunit walang saya ang tawa. "Kaibigan? Hayop yan. Asset yan. Kung hindi mo kayang gamitin ng malakihan, ibigay mo sa marunong." "Hindi ko po ibibigay," tugon niya habang ramdam ang kaba sa dibdib, ngunit hindi umatras. 5 milyon, Nestor," sabi ni Don Marcelo habang nilalapit ang folder. "Hindi ka na magpapagod, hindi ka na magmamasa, hindi ka na matatakot malugi." Tumingin si Nestor sa loob ng panaderiya, kay Miko na nag-aayos ng libreng tray, kay Aling Perla na nakangiti sa mga bata, sa larawan ng ama sa dingding. Pagkatapos ay tumingin siya kay Don Marcelo. "Kung kailangan kong ipagpalit ang tumulong sa akin para lang masabing mayaman ako, baka hindi yun yaman." Nawala ang ngiti ni Don Marcelo. "Magsisisi ka." "Baka po," sagot ni Nestor na may lungkot ngunit buo ang loob. "Pero mas magsisisi ako kung ibebenta ko ang kaibigan ko." Umalis si Don Marcelo na madilim ang mukha, ngunit hindi roon natapos ang kanyang plano. Kinagabihan, nagpadala siya ng tauhan upang palitan ang harina ni Nestor ng panis at mabaong harina. Tahimik na pumasok ang lalaki sa likod ng panaderya, dala ang sako. Bago magsimula ang ritual ni Between, tumanggo ito ng 1, 2, 3, 4 at biglang huminto. Namula ang sungay nito. Umikot ang buntot, ngulit biglang tumigil. Napansin ni Nestor. May mali, sambit niya habang kinikilabutan.
Naghanap siya sa paligid at nahuli ang lalaki sa likod ng mga sako. Sino ang nag-utos sa'yo? Talong ni Nestor na mahigpit ang tinig, ngunit nanginginig ang kamay niya sa galit. Patawarin niyo po ako, sabi ng lalaki habang takot na takot. Si Don Marcelo po. Napakipit si Nestor. Masakit, ngunit hindi na siya nagulat. Umalis ka, sabi niya na may pigil na galit. Hindi ko lalabanan ng kasamaan niya ng kasamaan, pero hindi ko hahayaang sirain niya ang kabuhayan ko. Pagkaalis ng lalaki, lumapit si Nestor kay Bituin. Salamat, sambit niya habang hinahaplos ang leg ng baka. Kung hindi dahil sa'yo, baka nasira na ang lahat. Unti-unting bumalik sa ginto ang liwanag ng sungay ni Bituin, ngulit sa puso ni Nestor malinaw na nagsimula na ang tunay na laban. Lumipas ang ilang linggo at lalong sumikat ang panaderya ni Nestor. Kaya nang ipinahayag ang National Baking Competition, alam ng lahat na inaabangan ang paghaharap ni Nestor at Don Marcelo. Ang kompetisyon ay dadaluhan ng sikat na chef, hotel owners, negosyante, media at mga mayayamang mahilig sa mamahaling pagkain. Para kay Don Marcelo, ito ang pagkakataong bawiin ng kahihiyang dulot ng pagsikat ni Nestor. Para kay Nestor, isa itong pagsubok kung kaya bang tumayo ng isang maliit na panadero sa harap ng mga malalaking pangalan. Kuya Nestor, tanong ni Miko habang tinutulungan siyang mag-ayos ng tray, sasali ba po kayo? Sasali ako, sagot ni Nestor habang mahinang ngumiti. Para talunin si Don Marcelo, tanong ng bata na may kislap ng tapang sa mata. Hindi, tugon ni Nestor habang marahang ipinapatong ang kamay sa balikat ni Miko para ipakita na ang maliit na panadero, kapag tapat at masipag, pwede ring tumayo sa malaking entabla. Bago umalis, lumapit si Nestor kay Bituin. Hindi ako sasali para magyabang, sabi niya habang seryosong nakatingin sa baka. Para ito kay Papa, para sa panaderya, para sa mga taong naniniwala. Ginawa ni Bituin ang buong ritual, 5 tango, 3 padyak, umiikot na buntot, mabaong hininga, pagluhod at pagtingala sa langit. Dumaloy ang gatas at lumiwat ang mantika. Habang kinukuha iyon ni Nestor, ramdam niya ang kakaibang tapang sa dibdib. Sa competition hall, marangya ang lahat. May malalaking ilaw, kamera, mesa na puno ng mamahaling kagamitan at mga taong nakasuot ng magagarang damit. Malaki at makintabang station ni Don Marcelo, may stainless equipment, maraming assistant at malaking banner ng kanyang kumpanya. Ang kay Nestor naman ay simpleng mesa, lumang rolling pin, isang maliit na kahon ng sangkap at larawan ng kanyang ama sa gilid. Lumapit si Don Marcelo habang nakingiti sa harap ng kamera. Nestor, bati niya na may halong pangaasar sa boses. Maganda ito para makita ng lahat ang pagdakaiba ng alamat at propesyonal. Magluluto lang po ako ng tinapay, mahinahong sagot ni Nestor. Good luck, sabi ni Don Marcelo habang nakingisi. Nagsimula ang kompetisyon. Si Don Marcelo ay gumawa ng mamahaling pastry na puno ng importadong sangkap, edible gold at mamahaling tsokolate. Maganda itong tignan, parang sa magazine. Ang kay Nestor naman ay gumawa ng 3 bagay, pandesal, ensaymada at isang simpleng tinapay na tinawag niyang tinapay ng pag-asa. Habang kinamasa niya iyon, naalala niya ang ama. Naalala niya si Miko na kumain ng huling matigas na pandesal. Naalala niya si Aling Perla na umiyak sa unang mahiwagang tinapay. Naalala niya ang gabing muntik na niyang ibenta ang panaderya. Bawat galaw ng kanyang kamay ay puno ng alaala at panalangin. Nang tikman ng mga hurado ang pastry ni Don Marcelo, maganda ang unang reaksyon nila sa itsura. Ngunit ilang segundo matapos kumagat, napakunot ang noo ng isang hurado. Medyo matigas, sabi ng hurado habang pilit na magalang. May pait, dagdag ng isa pang hurado habang umiinom ng tubig. Namula ang mukha ni Don Marcelo. Imposible, sambit niya habang pinipigil ang galit. Premium ingredients ang ginamit ko. Nang tinapay ni Nestor ang tikman, tumahimik ang lahat. Ang punong hurado ay pumikit apatoy ang unang kagat. Pagmulat niya, may luha sa mga mata. Chef? Tanong ng host. Pasensya na, sabi ng hurado habang pinupunas ang luha. Naalala ko ang nanay ko. Nung bata ako, gumagawa siya ng tinapay kapag malungkot ako. Ganito ang pakilamdam ng tinapay na ginawa para sa taong mahal mo. Tinanong siya ng isa pang hurado, Nestor, ano ang sikreto mo? Tumingin si Nestor sa larawan ng ama. Pagkatapos, ngumiti siya ng mahina. Puso po,
Sagot niya at paninindigang hindi dapat ipagdamot ang biyaya. Nagpalakpakan ng mga tao. Nang inanunsyo na si Nestor ang panalo, tumalon si Miko sa tuwa. "Kuya Nestor!" sigaw niya habang umiiyak at tumatawa. "Panalo tayo!" Tinanggap ni Nestor ang tropeyo. Ngunit sa halip na magyabang, yumuko siya. Para po ito sa lahat ng maliliit na panaderong hindi sumusuko. Sabi niya na manginginig ang boses. At para sa tatay kong nagturo sa akin, ang tinapay ay dapat may puso. Sa gilid, si Don Marcelo ay nakatayo, naninigas ang panga. Hindi niya matanggap na napahiya siya sa harap ng media. Habang umaayos siya sa hall, bumulong siya kay Rolly. Kung hindi niya ibibenta ang baka, sabi niya na may dilim na tingin, kukunin natin. Gabi iyon ng malakas na ulan. Pagod si Nestor mula sa sunod-sunod na order matapos siyang manalo sa kompetisyon. Ngunit baga matulog, lumapit si Nestor kay Bituin sa bakuran. "Salamat," sabi niya habang hinahalos ang leeg ng baka. "Hindi ko magagawa iyon kung wala ka." Sumandal si Bituin sa kanya. Ang pilak na marka sa noo nito ay kumislap ng mahina. "Bukas, pahinga ka," sabi ni Nestor na may malambing na ngiti. "Hindi tayo magmamadali. Minsan, kailangan din ng pahinga ang mga nagbibigay ng bihaya." Ngunit sa pagsapit ng hating gabi, dumating ang mga tauhan ni Don Marcelo. May dala silang tali at malaking sasaklan. Sa lakas ng ulan, hindi agad narinig ni Nestor ang kaluskos sa bakuran. Si Bituin ay nagpumalagsak, ngulit marami sila. "Bilisan nyo!" bulong ng isa habang nakakabahan. "Malaki ang bayad ni Don Marcelo dito." Namula ang sungo ni Bituin, ngunit hindi ito nakagawa ng ingay. Pilit siyang isinakay sa sasakyan. Sa dilim at ulan, nawala ang mahiwagang baka. Kinabukasan, paglabas ni Nestor, nabitawan niya ang timba. "Bituin?" tawag niya na may kaba sa tinig. Walang sumagot. Walang bakang nakatayo sa pastulan. Walang pilak na markang kumikisnap. "Bituin!" sigaw niya at sa sigaw na iyon ay naroon ang takot ng taong nawalan ng kapamilya. Tumakbo siya sa likod, sa gilid, sa kanal kung saan niya ito unang natagpuan at sa mga kalsadang malapit sa panaderya. Wala. Dumating si Miko at nakita si Nestor na halos mabaliw sa paghahanap. "Kuya Nestor, ano pong nangyari?" sabi ni Miko habang umiiyak na rin. "Kinuha siya," sagot ni Nestor habang hingal at basang-basa ng pawis. "Kinuha nila si Bituin." Naupo siya sa lupa. Hindi siya umiyak dahil baka mawala ang negosyo. Umiyak siya dahil nawala ang kaibigang niya kaniligtas, inalagaan at minahal. "Kasalanan ko," sambit niya habang hawak ang ulo. "Dapat binantayan ko siya. Dapat hindi ako naging kumpante." "Hindi niyo po kasalanan," tugon ni Miko habang pinipigilan ang hikbi. "Masama lang po ang kumulha." Maghapon silang naghanap. Tinanong nila ang mga kapitbahay. May nakakita raw ng malaking sasakyan. May nagsabing may marka raw ng isang malaking bakery, ngunit hindi sigurado. Gabi na nang bumalik si Nestor sa panaderya. Madilim ang paligid. Wala siyang lakas. Umupo siya sa sahig. Hawak ang piraso ng tali na naiwan sa bakuran. "Bituin," bulong niya habang nanginginig ang tinig. "Nasaan ka?" Biglang humihip ng malamig na hangin sa loob ng panaderya, kahit sarado ang pinto. Kasabay nito ang amoy ng puting bulaklak at bagong lutong tinapay. Unti-unting lumiwanag ang paligid. Napataas ang tingin ni Nestor. Sa gitna ng liwanag,
lumitaw ang isang babae. Mahaba ang buhok nito na parang sinag ng buwan. Ang kasuotan ay tila hinibin mula sa hamog at dahon. Sa noo nito ay may pilak na marka na kapareho ni Bituin. Hindi iyon panaginip. Gising si Nestor. Ramdam niya ang lamig ng sahig, ang bigat ng luha, at ang lakas ng tibok ng kanyang puso. "Sino kayo?" Tanong ni Nestor na nanginginig, ngunit hindi makaalis sa kinatatayuan. "Ako si Mayumi." Sagot ni Mayumi na banyad mong bigas. Diwata ng puting pastulan. Napaluha si Nestor. "Si Bituin, buhay pa ba siya?" Tanong niya na halos hindi makalabas ang boses. Lumapit si Mayumi. Ang mukha niya ay maono. Ngulit may lungkot sa mga mata. "Buhay siya," sabi niya ng marahan. Ngunit nasa panganib siya. "Sino ang kumuha sa kanya?" Tanong ni Nestor na may takot at galit sa boses. Tumingin si Mayumi ng diretso sa kanyang mga mata. Nasa malaking pabrika ni Don Marcelo. Napakuyom ang kamay ni Nestor. "Alam ko na, siya nga." Ang bakang tinatawag mong Bituin ay mula sa kaharian ng mga diwata. Ipinadala sa mundo upang hanapin ang taong tutulong kahit wala nang matira sa kanya. "Hindi ako perpekto," amin ni Nestor habang nakayuko. "Minsan natukso rin akong maging sakim. Minsan natakot akong mawala ang pera." "Ang taong mabuti," tugon ni Mayumi na may mahinaw na ngiti, "ay hindi yung hindi natutukso. Ang taong mabuti ay yung marunong bumalik sa tama kapag naramdaman niyang naliligaw." Tumulo ang luha ni Nestor. "Paano ko siya babawihin?" "Huwag kang puminta ng mag-isa," sabi ni Mayumi. "Ang mga taong tinulungan mo ang magiging lakas mo. Tandaan mo, hindi ibibigay ni Bituin ang biyaya sa taong gumagamit ng dahas. Ang ritual niya ay para lamang sa pusong marunong magmahal." Unti-unting naglaho ang liwanag. Bago tuluyang mawala si Mayumi, sinabi niya, "Iligtas mo siya, Nestor. At huwag mong kakalimutan, ang tunay na himala ay hindi ang yaman, kundi ang kabutihang nananatili kahit dumating na ang yaman." Naiwan si Nestor sa loob ng panaderya. Nanginginig, ngunit buo na ang loob. Kinabukasan, kinausap niya sina Miko, Aling Perla, Mang Karding, Ramon Velasco at ang mga taong natulungan niya noon. Hindi niya kailangang magmakaawa. Nang malaman nilang kinuha si Bituin, isa-isa silang tumayo. "Kasama ako," sabi ni Miko na matapang ang tinig kahit bata pa. "Ako rin," tugon ni Aling Perla habang hawak ang tungkod. "Hindi ko kayang makipagsuntukan pero kaya kong sumigaw." "May truck ako," sabi ni Mang Karding habang seryoso ang mukha. "Gamitin natin." Napatingin si Nestor sa kanila. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. "Salamat," sambit niya. "Kukunin natin siya, hindi dahil sa gatas, kundi dahil pamilya siya." Sa malaking pabrika ni Don Marcelo, nagkakagulo ang lahat. Pilit nilang ginagatasan si Bituin, ngunit hindi nito ginagawa ang ritual. Hindi ito tumatanong, hindi ito pumapadyak, hindi umiikot ang buntot, hindi umihingang ng mabango, hindi lumuluhod, hindi tumingala sa langit. Nakatayo lamang ito, pagod at nakatali, ngunit buo ang loob. "Gatasan niyo!" sigaw ni Don Marcelo habang namumula ang mukha. "Hayop lang yan!" "Sir,
sabi ng isang tauhan habang takot na takot. Ayaw po talaga. Ayaw? Ulit ni Don Marcelo na halos sumabog sa galit. Walang umaayaw sa akin. Pinilit nilang gamitin ang konting gatas na nakuha ng sapilitan, ngulit nang ihalo iyon sa masa, umitim ang harina. Nang iluto, kumalat ang mabahong amoy sa buong pabrika. Ang mga tinapay ay lumabas na matigas na parang bato, mapait at kulay abo. Anong klaseng tinapay ito? Sigaw ng isang customer na dumating para sa lunch ni Don Marcelo. Amoy panis! Reklamo ng isa pa habang tinatakpan ng nilong. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking gate. Pumasok si Nestor, kasama si Miko, Aling Perla, Mang Carding, Ramon Velasco at ilang dating empleyado ni Don Marcelo at marami pang taong natulungan ng kanyang panaderya. Hindi sila armado, wala silang dalang dahas, ngulit dala nila ang katotohanan. Don Marcelo! Sigaw ni Nestor na puno ng tapang ang tinig. Lumiman si Don Marcelo. Ikaw? Nandito ako para kunin si Bituin, sabi ni Nestor habang diretsyong nakatingin sa kanya. Tumawang mapait si Don Marcelo. Akin na siya, nasa pabrika ko siya. Hindi mo siya pag-aari, tugon ni Nestor. Pero ako ang may pera, sigaw ni Don Marcelo. Pero wala kang puso, sagot ni Nestor na may bigat sa bawat salita. Natahimik ang lahat. Paalisin niyo sila! Utos ni Don Marcelo sa mga tauhan, ngunit walang gumalaw. Isa sa mga empleyado ang lumapit, nanginginig ngunit determinado. Tama na po sir, sabi nito habang nangingilid ang luha. Matagal niyo na po kaming pinapagawang mali. Isa pang empleyado ang nagsalita. Kami po ang pinapalitan nyo ng panis na sangkap. Kami po ang pinapapirma nyo sa peking report. Nagbulong-bulong ang mga reporter. Nagsimulang mag-record ang mga kamera. Lumapit si Nestor kay Bituin. Nakita niyang nakatali ito at pagod na pagod. May gasgas sa liig. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Bituin, sambit niya na basag ang boses. Pasensya na, nandito na ako. Tumingin si Bituin sa kanya. Kumislap ang pilak na marka sa noon nito. Tinulungan ni Miko si Nestor na tanggalin ang tali. Dahan-dahan, sabi ni Miko na may malasakit sa tinig. Uuwi ka na, Bituin. Nang makalaya ang baka, kusang lumapit ito kay Nestor. Sa gitna ng pabrika, humarap ito sa kanya. Tumanong si Bituin. Una, natahimik ang lahat. Dalawa, nagliwanag ang sungoy. Tatlo, ang mabahong amoy sa pabrika ay unti-unting nawala. Apat, napaluha si Aling Perla. 5, pagkatapos ipinadyak ni Bituin ang kanyang kanang paa ng 3 beses. Sa bawat padyak, tila nagising ang sahig. Umikot ang buntot nito na parang gintong ilaw. Huminga ito sa harap ng timba at kumalat ang bango ng bagong lutong pandesal, mainit na mantika at sariwang gatas. Lumuhod si Bituin, tumingala sa langit at kahit nasa loob sila ng pabrika, tila may liwanag na bumaba mula sa bubong. Dumaloy ang gatas, napakaputi, napakabango, napakalinaw ng himala. Tumingin si Nestor kay Don Marcelo. Hindi siya nagbibigay dahil sa pera. Sabi niya na may lungkot at tapang sa tinig. Hindi siya nagbibigay dahil sa takot. Nagbibigay siya dahil sa kabutihan. Nalaglag ang folder sa kamay ni Don Marcelo. Wala na siyang masabi. Sa harap ng media, empleyado, customer at mga taong niloko niya, nabunyag ang lahat. Ang paninira niya sa maliliit na panadero, paggamit ng panis na sangkap, pang-aabuso sa tauhan at pagnanakaw kay Bituin. Habang inaakay siya ng mga otoridad, tumingin siya kay Nestor. Kinuha mo ang lahat sa akin, sabi ni Don Marcelo na puno ng galit at pagkatalo. Umiling si Nestor. Hindi.
Ikaw ang kumuha sa sarili mo ng lahat ng pinili mong maging sakim. Lumipas ang panahon. Mula sa maliit na panaderiya sa gilid ng palengke, lumago ang negosyo ni Nestor. Nagkaroon siya ng pangalawang branch, pangatlo, pang-apat hanggang sa makilala sa buong bansa ang imperyo ng mga mamahaling tinapay ni Nestor. Ang espesyal niyang ensaymada, pandesal at pastry ay binibili ng mga milyonaryo, hotel at sikat na tao sa napakataas na halaga. Ngunit sa bawat branch, may tray pa rin sa harap na nakasulat na para sa gutom, libre. Si Miko ay hindi na batang nangangalakal. Nag-aaral na sa tulong ni Nestor at tumutulong sa feeding program. Kuya Nestor, sabi ni Miko isang araw habang nakatingin sa napakalaking bakery building. Dati isang pandesal lang ang pangarap ko. Ngayon, tignan niyo po ito. Ngumiti si Nestor habang may luha sa mata. Hindi ito nagsimula sa malaking puhunan, Miko. Nagsimula ito sa huling piraso ng tinapay na pinili nating ibahagi. Sa likod ng pinakamalaking bakery, may malinis at malawak na pastulan para kay Bituin. Hindi ito ikinulong, hindi ito ginawang palabas. Inalagaan ito ng may respeto at pagmamahal. Tuwing madaling araw, kapag kailangan ng mahiwagang gatas, ginagawa pa rin ito ang ritual. Minsan nagpapakita si Diwata Mayumi sa gilid ng pastulan. Tahimik lamang siyang nakamasid, may ningiti sa labi, na para bang sinisiguradong hindi nakakalimot si Nestor. Nagtayo si Nestor ng libreng baking school para sa mahihirap. Nagbigay siya ng trabaho sa mga dating empleyado ni Don Marcelo. Nagkaroon siya ng feeding program sa bawat branch at higit sa lahat, nanatili siyang mapagkumbaba. Isang gabi, umupo si Nestor sa tabi ni Bituin sa pastulan. Hawak niya ang lumang larawan ng kanyang ata. Bulong niya habang nakangiti at umiiyak. Sana nakikita mo ito. Hindi ko inibenta ang panaderiya, hindi ko nakalimutan ang bilin mo. Sumandal si Bituin sa kanyang balikat. Napatingin si Nestor sa maliwanag na bakery, sa mga taong kumakain, sa mga batang tumatawa, at sa mga pamilyang may dalang tinapay pauwi. Akala ko noon, sambot niya ng araharan. Ang himala ay ang gatas mo, Bituin, ang mantikilya, ang tinapay na hindi napapanis. Huminga siya ng malalim. Pero ngayon, alam ko na. Ang tunay na himala pala ay kapag ang biyayang dumating sa iyo, hindi natatapos sa iyo. Umihip ang malamig na hangin. Naamoy niya ang bagong lutong pandesal, mainit na mantikilya, sariwang gatas at puting bulaklak. Sa gabing iyon, sa gitna ng kanyang yaman at tagumpay, nanatiling malinaw sa puso ni Nestor ang aral ng kanyang buhay. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng perang hawak mo, kundi sa daming gutom na napakain mo, pusong napagaan mo, at biyayang pinili mong ibahagi sa kapwa mo.